Samantala, grounded o hindi na muna papayagang makabiyahe ng Maritime Industry Authority o Marina ang lahat ng pampasaherong bangkang gawa sa kahoy. At kaugnay pa rin po ito ng paglubog na nga ng MB Kim Nirvana B sa Ormoc City kamakailan. Mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, dahil sa aksidenteng kinasangkutan ng Kim Nirvana B, ay hindi na muna pinapabiyahe ang lahat ng wooden-hulled vessel ng Maritime Industry Authority o Marina. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni Marina Administrator Maximo Mejia Jr. na may isinasagawang review ang Marina sa kaligtasan ng mga wooden-hulled vessel. 2003 pa lang, may memorandum circular na ang Department of Transportation and Communication para i-phase out sa 2010 ang mga wooden-hulled vessel dahil hindi raw ligtas sakyan ang mga ito. Pero ibinasura raw ang naturang memorandum circular dahil daw uneconomical at disruptive ito, mga salitang ginamit mismo ng Marina. May isinasagawa rin daw na review ang Marina sa disenyo ng mga katulad na sasakyang pandagat. Dahil sa Ormoc Sea tragedy, lalo raw lumakas ang argumento para i-phase out ang mga wooden-hulled vessel. Pero ang tila sinisisi ni Mejia sa aksidente ay ang kapitan ng Kim Nirvana B. Ayaw direktang aminin ni Mejia na may overloading sa bangka, overcrowding lang daw kahit inamin niyang may 20 sobrang pasahero ang Kim Nirvana B. Sa huling tala, 62 ang namatay at 147 ang nakaligtas sa aksidente. Ang passenger capacity ng Kim Nirvana B ay 178. Ayon kay Mejia, kung base sa weight capacity ng bangka, kaya raw nitong magsakay ng 300 passengers. Nangyari raw ang aksidente dahil sa kapitan. Ang Coast Guard naman, mga tauhan nito ang iniimbestigahan. There is no overloading in terms of the weight, Your Honor. But there is an overcrowding, meaning to say an excess of the limit of the number of passengers. Is to clarify that the accident was not caused by the excess number of passengers, but rather by the negligent operation by the captain. We are looking now at the lapses of our personnel who conducted the inspection. That's why we relieve yung boarding team, the station commander, including the district commander. Connie, nakatakdang magsagawa ng out-of-town hearing at ocular inspection ang House Committee on Transportation kaugnay ng aksidenteng ito. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.